Hello guys, welcome back to my channel. This is step-by-step guide on how to analyze a stock. Pang beginner po ito guys. And sorry po, no, wala po kung hindi ko po mapapakita ang mukha ko ngayon kasi pinatayan na po ko ng ilaw ng aking asawa at hindi ko po mabuksan. Baka po magkaroon ng dragon. Alright? Pero bago po ang lahat, supportahan niyo po ako sa aking Patreon page. Meron na po akong Patreon page. Malaking tulong po ito sa aking channel at mga project na gusto ko pong ilabas in the future. Kayo po ang magi-sponsor if you will join me on my Patreon. Okay? Let's go na po sa ating topic. Gumawa na po ako ng aking Facebook page. Sa wakas, hindi na po susyunga-syunga si Kuya John. At sa aking Facebook page, meron na pong iilan-ilan tayong followers at meron pong nagtanong po sa akin at yun ang topic natin ngayon. Sabi niya po kasi newbie daw siya. At nakita po niya na simple lang daw mga explanation natin sa ating channel. And wala pa rin po siyang confidence masyado kung paano ba mag-filter ng stocks, paano mag-analyze ng stocks. So marami siyang mga tanong. Fair value, yung mga yield, MOS, PE ratio, mga ganyan-ganyan. Debt, ROI, market cap, mga gano'n, no? So, kasi nakaka-overwhelm po talaga, no? Sa isang baguhan, no? Paano ba mag-analyze ng stock? So, yan po ang pag-uusapan po natin ngayon. Pero, paalala ko lang po sa inyo, picking a stock is a very hard problem po. Mahirap po talaga siya, no? So, dito po sa nagtanong, okay lang po yan na nahihirapan ka kasi mahirap po talaga. Pero, mas madali po siya, no? Nagiging madali po mamili ng stock kung meron po kayong experience sa business. Kasi po, ang pagbili po ng stock ay pagbili po ng negosyo, no? Kaya nga po, sa mga baguhan, ang advice po ng mga expert, mag-index na lang daw po, no? Bumili na lang ng index. But of course, hindi yan ang i-advise ko sa'yo kasi ang alam ko, assumption ko, gusto mong matuto, no? So, nag-aaral lang naman, hindi ka naman bibili pa, no? Gusto mo yung mag-aaral, paano pumili ng stock? So, pag-uusapan natin yan, no? So, ayan po, no? So, the easiest approach na matuturo ko sa iyo, no? Salamat sa nagtanong po nito, no? The easiest approach is to invert the problem. Ito po ay inimbento po ni Charlie Munger, no? Kapag meron ka raw mahirap na problema, baliktarin mo. So, ano ang kabaliktaran? Hanapin mo kung ano ang mga stock na pangit. Yung mga terrible stock na dapat hindi ka nag-i-invest, yan ang una mong pag-aaralan, no? So, ang pangit po na investment ay yung nag-i-invest ka sa isang stock na pabagsak na ang negosyo, yung talagang yung pabagsak na talaga, pabaon na sa lupa. So, yun ang aaralin muna natin. At yun ang una mong titingnan sa isang stock, no? So, paano ba bumabagsak ang isang negosyo? Yun ang tatanungin po na, yun ang sasagutin po muna natin para mas maintindihan natin paano mamili ng stock, no? So, yung isa po sa mga, ito po yung apat na napili ko for this video, no? So, una po, yung pangit na pagpapatakbo ng management. May mga management po talaga na talagang ang pangit po talaga ng pagpapatakbo. Yung alam niyo po ba yung gumagawa ng illegal, yung mga ganun, no? So, pag may mga ganun po, tatakbo kayo sa mga ganyang mga negosyo, gumagawa ng illegal, may ginagawang kalokohan, yung mga gano'n, no? At nakikita nyo yung lifestyle ng mga may-ari, hindi talaga maganda. So, yun, no? Yun ang iiwasan po natin, no? Ano pa? Laos na negosyo. Pag laos na ang negosyo, ay mahirap, babagsak po talaga yan. Lalo-lalo na pag dinidisrupt ka na, no? Dinidisrupt ka ng mga bagong klase ng negosyo, ayun yun. Next naman po, baon sa utang. Pag baon sa utang, talagang babagsak ang negosyo. And lastly po, yung kinain ka ng competition. Yun. Okay? So ito po yung apat na nagpapabagsak sa isang negosyo. So ito po ang una nating i-analyze po sa isang stock, no? Okay, so ang number one po, kukontrahin po natin, no? Dapat po, ang management po ng tinitingnan natin na stock, no? Ang unang-unang tinitingnan natin, no? Dapat po trustworthy ang stock na binibili po natin. Yung management is trustworthy, capable, and hard working. Yun ang nakikita po natin. At yun po ang nakita ko dito sa Crown Asia Chemical Corporation na kahit maliit na kumpanya po ito, humanga po talaga ako sa management po nito, no? Kasi napaka-trustworthy po talaga ng management po nito, no? Nabanggit ko na po sa inyo, nag-pandemic po, no? Nung nag-pandemic, hindi sila nag-layoff at hindi sila nag-rotation kasi yung empleyado po nila, gusto po nila kompleto ang sahod. So kung yung empleyado po nila, inaalagaan po nila, what more
tayo po, no, na nakasama na tayong mga shareholder po nila. So, at ako nabilib po talaga ako sa Marine. Basahin niyo po yung kanilang mga kung ano-ano mga financial report po nila, sustainability report, at yung makikita po ninyo, no? So, yun po ang una sa titingnan po natin. Dapat trustworthy. Siyempre, kulang yung trustworthy. Trustworthy ka nga. Tatanga-tanga ka naman sa negosyo. Dapat magaling. Magaling yung humahawak ng negosyo. At ano pa, hardworking. Masipag din. Baka naman tamad. Di wala nang nangyari sa negosyo po natin. No? Alright. Number 2 po, maganda yung product and services. Hindi laos. Hindi laos, maganda. At mahaba pa ang buhay ng negosyo at paangat pa lang. Pero take note, iiwas po kayo sa mga fad. Ibig ko ba sabihin fad? Yung alam mo na panandalian lang ang isisikat ng produkto, yun iiwas kayo doon. Kasi minsan may mga produkto bagong dating, mainit na mainit, pinipilahan ng tao. Pero after 6 months, ayaw na ng tao kasi sawa na. Naalala niyo yung mga Jayco nung araw, yung mga Zago, mga ganyan, no? Yes, pinipilahan. Pero alam mo naman yun, after 6 months, after 1 year, wala na eh. Pero nandito po tayo, as an investor, pang matagalan po tayo. So, iiwas po tayo sa panandali ang uso. Ang gusto natin, mahaba ang trend, maganda ang product and services. At ito po ang isang example ko po sa inyo, yung Angel's Pizza. Ako po, nagagandahan po ako dito. Hindi ko po alam sa inyo, ha? Pero ako po, nagagandahan po ako sa produkto po nila. Kaya po, open sila ng open ng store kasi hinahanap ng mga customer itong Angel's Pizza po. No? Kaya nagustuhan ko po ito. Example lang naman po, hindi ko po ini-endorse ang mga companies na babanggitin ko dito. Pero kailangan ko ng example para mas maintindihan po ninyo. No? Number 3, mababa po ang utang. And of course, relative to the size of the business po. No? Mababa ang utang. Kasi think of this scenario po. No? Kung may isang company po, no? Halimbawa, no? Yung equity niya, asset nilagay ko dito pero equity na lang po. Ha? Ang asset ng company is 100 million at taon-taon kumikita siya ng 10 million. Kaya na, ang laki ng utang niya. 200 million. So, yung interest niya ay 15 million. No? Example lang naman po. So, ikumpara mo po ninyo yung income sa interest. Sa interest niya sa utang niya. Kasi ang laki ng utang niya, ang laki din ng interest. So, hindi po kasya. 10 million lang ang kita mo. Ang interest mo, 15 million. Hindi po kakasya. Yan, patay na po ang company kapag ganyan. Kasi ganito po ang mangyayari po niyan, no? Pag hindi po binayaran ng company yung interest niya sa utang, lalaki yung utang. At palaki ng palaki yung interest, magpapatong po ang mga interest na hindi nababayaran until one day, korte na po maghaharap-harap ang mga yan at kailangan na po ng liquidation ng company, isasara na ang company at kung ano-ano pang problema. Ngayon, kung ba pipilitin naman ng company na bayaran, yung interest niya, lahat bayaran niya. No, kulang nga yung kita paano yun? Di magbebenta ng asset. Magbebenta ng asset yung company. Pag nagbenta ng asset yan, kasi 100 million ang asset niya, magiging 95 na lang. Sa susunod na taon, mas maliit ng kikitain yan kasi konti na yung asset niya. Binawasan niya yung asset niya, ibig sabihin lumiliit ang negosyo. Lumiit yung negosyo, sa susunod na taon, hindi na naman niya mababayaran. Mas malaki yung gap. So ayun po, repeat and rinse hanggang maubos po ang asset ng negosyo. Yan ang problema pag malaki po ang utang. Mauubos ka. Mauubos po. So yan po ang iniiwasan po natin, yung malalaki ang utang, no? So rule of thumb, no? Kung tayo nagsisimula pa lang, no? Yung debt to equity ratio of 0.5 and below, no? So example po natin, kung 100 million ang equity ng company, so at most 50 million lang ang utang niya. So yun, nasa healthy level pa po yun, no? Hindi ganun kalaki relative sa equity po ng company. And of course, titingnan po natin yung interest coverage ratio. Iko-compare po natin yung earnings po ng company, no? Yung EBIT po niya, earnings before interest and taxes, no? Iko-compare po natin dun sa interest na kailangan niyang bayaran taon-taon, no? So, dapat po, sabi po ng iba, at least 4 times. 4 times na mas malaki yung kita mo kaysa dun sa babayaran mong interest. 4 pataas ang sinasabi nilang maganda. Pero po, pag sila Warren Buffett po kasi ang tinatanong po, no, yung mga batikan na value investor, ang gusto po nilang interest coverage ratio 10 and above. So bakit malaki? Bakit kailangan malaki? Bakit hindi pwedeng 2 lang? Bakit hindi pwedeng 3 lang? Kasi minsan po ang mga
ang negosyo po ito no. Minsan po, may good years, may bad years, no? May kanta nga po yan, no? In good times, in bad times. Paano pag tinamaan ka ng bad year, no? May nangyari sa negosyo mo, bad year, bumagsak ang earnings mo, yun. Kaya po kailangan medyo malaki ang allowance mo, 4 pataas. Or kung conservative ka, 10 pataas ang interest coverage ratio. Ayun, no? Sana maliwanag po, no? Ayan. Number 4 po, kakainin ka ng competition. So, dapat po may competitive advantage ang company. Nakikita mo may competitive advantage. Hindi mo ba napapansin sa mga maliliit na negosyo? Halimbawa, may nagtinda ng barbecue, no? May bagong, halimbawa sa amin, no? Yung tinirhan namin sa Valenzuela. Kami yung isa sa mga naunang tumira doon, no? So, may mga naunang tindahan doon, no? At ang laki ng kinikita ng mga unang sari-sari store doon, Pero after ilang buwan, ang dami ng sari-sari store. Wala nang kinikita. Sa umpisa, ang laki ng kita. And then after a while, ang dami-dami nyo na. Wala nang kinikita. Yun ang sinasabi ko kasi na kinakain ng competition. So dapat nakikita mo yung negosyo na binili mo, may panlaban sa competition. Yun, no? At yung isa sa mga nakikita po natin dito na mga basic, katulad ng tinanong mo, ano ba market cap dapat? Tama ka doon na tinitingnan mo yung market cap. Kasi po, mas malaki ka, mas may advantage ka. Halimbawa, no? Ito sa sports po, no? Natalo si Pacquiao kay Mayweather, no? Hindi naman dahil lang sa magaling si Mayweather. Magaling po si Pacquiao talaga. Kaya lang po, aminin po natin, mas malaki po si Mayweather kay Pacquiao. May size advantage po siya. Hindi lang po dahil magaling si Mayweather, no? May size advantage po siya. Ngayon, kung magkasing laki po, yung natural weight talaga nila, kung magkasing laki lang sila, ibang usapan po yun. Pero ito, gagarantyahan ko po sa inyo, kahit gaano po kagaling si Mayweather, dudurugin po yan ni Mike Tyson. Kasi po, iba po ang timbang ni Mike Tyson. Ang laki po talaga ni Mike Tyson. So, size matters. Size matters, lalo-lalo na po sa negosyo. Kasi pag mas malaki yung company mo, no? Halimbawa, malaki yung company mo, pwede kang makipaggera sa competitor mo kasi mas malaki ka You can spend more money on advertisement. Mas malaki ang budget mo sa advertisement So, kaya mo labanan, kaya mong talagang talunin ang mga kalaban mo, no? Ano pa? Pwede kang mas malaki ang order mo sa mga supplier mo. Kaya mas mababa ang presyo mo. Katulad po sa US po, no? Sa Amerika. Kilala po ang Walmart po, no? Sa Walmart, mababa po sila nagbebenta ng produkto. Nahihirapan po makipag-competition din yung mga kalaban po nila. Kasi si Walmart, ang laki-laki po nila. Kaya pag umorder po sila sa mga supplier po nila, pinipiga po talaga nila yung presyo sa supplier nila na ipapasa tuloy nila ng mas mura sa mga consumer. Ano pa? Yung mga malalaking company, pwede nilang i-bully ang mga maliliit na company in so many ways. Katulad po ni Facebook, Microsoft, tingnan po ninyo ang history po niya. Binubully po talaga nila minsan. Yung sabi ng mga stories po, binubully po nila ang mga maliliit na negosyo. No? Ayan, no? And may isang story lang po no, na gusto ko bang ikwento sa inyo kasi may kaibigan po ako no, na retired na po siya pero nasa pharmaceutical siya. And naalala niya ng istorya po nung bago-bago po yung Lagundi around 10-15 years ago no na napaka-aggressive ng mga advertisement ng Lagundi nung araw. Napansin tuloy ito ng malalaking pharmaceutical, yung mga nagbebenta ng mga traditional na cough syrup po, no? So nagkaroon sila ng advertisement war. Nag-advertisement itong mga itong mga malalaking pharmaceutical kasi ayaw nila kay Lagundi. Kasi kakainin yung market share nila. Palitan sila ng commercial, nagtitirahan sila hanggang nabuisit itong malalaking pharmaceutical. Winarningan nila itong Lagundi. Sabi nila, kwento lang po sa akin to, anong kaibigan ko winarningan sila, maglalabas kami ng budget 100 times ng budget mo sa advertisement. Kakainin ka namin hanggang maging obsolete ka. Ayun, nag-back out po sila Lagundi sa kanyang mga advertisement at tinanggap na lang po niya na magiging na lang po siya, second tier na medicine sa ubo at hindi na po siya masyadong aggressive sa pakikipaglaban po. Ganon po talaga Ano pa? Cost advantage, no? Kung sino
may kakayanan din no, na makapagbenta ng mas mura na produkto. Ayan, katulad po ito, kaya pinipilahan itong si Diwata. Kasi sa 100 pesos, no, ang laki-laki ng value na makukuha mo. So may mga ganun po talaga no, sa mga negosyo na nakakagawa sila ng paraan no, na mas bababa nila na ipapasa. And of course, no, yung malalaking company, sila minsan ang mas kayang-kaya po ito. No? So titingnan nyo rin po ito. Halimbawa, kino-compare nyo sinong gusto nyong pasukan. No? Si Robinsons ba na supermarket? O gusto nyo ba si Pure Gold? So titingnan ninyo sino sa kanila mas maganda ang presyo. No? Okay, ano pa? So yun po, no, when you start, no, maybe, no, kasi importante po yung size din, no, sinasabi ko po sa inyo, size matters. So maybe you limit your universe po, no, sa mga medyo malalaking market cap po muna, no, sa mga 30 billion pataas, kung mas conservative pa kayo, 50 billion pataas, yung mga ganun malalaking company, kasi medyo mas mahirap po sila ugain, no, mas may laban po, kasi medyo mabigat-bigat na po sila pag ganyan mga malalaki na, mas mahirap-hirap na pong i-bully, no? So, yun, tama ka po na tingnan nyo rin yung market cap, no? Ano pa, no? Sa competitive advantage, yung strong brand and customer loyalty. So, titingnan nyo rin po ito. Importante po ito. May mga negosyo po na hindi po importante ang brand, no? Halimbawa, magpapadeliver ka, no? Diba? Magpapadeliver ka, magbubook ka ngayon ng motor. Magpapadeliver ka, may pipick upin. Hindi po nagmamatter ang brand po minsan po no, kung ang gagamitin mo Grab, Lalamove, Move It. Madalas po, hahanapin mo na sinong pinakamura. Pero may mga negosyo po talaga na may kinalaman po talaga ang brand, no? Halimbawa, ang mga manginginom po, syempre, no, ang mga manginginom, syempre, kada Sabado, no? Excited na po yan, no? Na wala silang trabaho, iinom po yan. So, syempre, pinagpaguran po nila yung pera nila. So, syempre, ang gusto nilang inumin, yung subok na nila yung lasa. Kahit na minsan, may mas mura ng konti, pero bago at hindi nila alam yung lasa, minsan, hindi yun ang bibilib nila. Doon sila sa kilala na nila. Kasi yung lasa, alam na nila, sigurado na nila, no? So, yun po, malakas yung brand, may loyalty. So, isa po sa titingnan po natin pagdating po sa competition. Ayun po, sana may natututunan po kayo. At marami pa pong iba ito pagdating po sa competitive advantage. So, yun na po yung apat na sinabi ko po sa inyo. Binaliktad po natin. Binaliktad natin ang binaliktad at sana po hindi bumaliktad ang utak po. Yun. And after you limit your universe, marami ka na matatanggal na hindi mo dapat pansinin na stock kasi you save time. Yun po ang tinitingnan po natin dito po, no? Ngayon, pag-usapan na po natin yung good stocks, ituloy na natin, idiretso na po natin to. Hayaan na natin mahaba ito kasi total, ni-request mo naman to. Tapusin mo to ha. Kung hindi, hahanapin kita sa Facebook. Okay? Alright. So, ang mga data na titingnan ko po dito ay kay Price Corporation. Isa po sa paborito ko po kasing stock po ito, no? So, ang titingnan po ninyo, dapat nag-i-increase po ang revenue and gross profit, no? Gross profit, yung directly lang na may kinalaman do sa pag-produce ng goods po, no? Or revenue minus COGS, no? And better kung increasing din yung net profit. Pero usually, hindi naman po ako masyadong tumitingin sa net profit kasi sometimes po kasi sinasacrifice po kasi yung net profit po, no? For growth, sometimes sinasacrifice po. Halimbawa, sometimes kailangan mo mag-advertise ng mas marami during certain years kasi nag-grow ka. So, okay lang naman na hindi masyadong lumalaki yung net profit. Basta yung gross profit, sumusunod po umaakyat, no? Kasi kapag yung revenue umaakyat pero yung gross profit hindi umaakyat, masama mo pangitain po yun. Ibig sabihin, sinusundan mo lang yung inflation kasi tumataas yung materials mo no? Tumataas yung materials na binibino, pinapasa mo lang sa consumer pero hindi ka talaga nag-i-improve, no? So, dapat yung revenue tumataas, no? At yung gross profit tumataas, no? At better kung tumataas din yung net profit, no? Ayun. And next naman po, titingnan po natin yung cash flow statement. By the way, ito pong dalawang slides po na to, galing po sa MSN Money po ito, no? Pwede rin po kayo tumingin sa ibang website kung saan gusto po ninyo. Pero ako nakikita ko sa MarketWatch, sa MSN Money, meron po silang historical data po, no? And next naman po, titingnan po natin yung cash flows, no? So, isa sa tinitingnan ko po dito po, no?
kino-compare ko po yung operating cash flow, yung pumapasok na pera from operation at kino-compare ko po sa net profit. So dito po sa example po ni PPC, no, magkalapit po yung net profit at saka yung operating cash flow. So maganda pong pangitain po yun. Kasi kung malayo po yan, ibig pong sabihin, ang net profit na nare-report po dito, puro accounting adjustment po ito, mga kung ano-anong accounting something na technical na hindi naman natin talaga kailangan yung mga yan, eh, no? At the end of the day kasi, pera ang importante. So dapat yung income natatranslate into cash. So pumapasok talaga yung cash, no? So dito nakikita natin na medyo pantay naman po yung operating cash flow tsaka yung net profit. So magandang pangitain po yan, no? Ayan. So financing cash flow, ayan, makikita po natin dito. Ito, additional lang po, hindi ko naman masyadong tinitignan po ito, no? Pag nakita po negative yung financing cash flow, ibig pong sabihin nito, nagbabayad siya ng utang during those years, no? Pag nakita mo naman positive, ibig sabihin umutang siya, no? So sometimes, no, gusto mo negative yan kaysa positive, no? Pero sa itong 2023, kung makikita po natin, nag-positive ngayon ng financing cash flow. Ibig sabihin, umutang si PPC. Pero okay lang po yan kasi kaya sila napilitan umutang kasi gusto nila mag-expand sa Luzon. So may explanation naman. So it's okay, no? Ngayon, titingnan din natin yung free cash flow. Mas maganda kung may matitirang konti para meron po tayong pang dividends. Pero kung wala naman, okay lang din. Okay lang din as long as nakikita natin nag-grow yung company po, no? Okay lang naman po yan, no? Pero yung isa sa mga tinitingnan ko dito yung operating cash flow po, no? Ayan. Alright. Ngayon, pumupunta po ako sa Morningstar. Usually, dito ay suking-suki po ako sa Morningstar kasi yung mga key statistics po dito ay sinasummarize na po niya at nakikita ko na po yung overview ng company po, no? So ito po, ipapaliwanag ko po isa-isa po, no? Sa profitability, ang tinitingnan ko po talaga dito yung return on invested capital, no? Dapat po at least 10%. 10% pataas po ang gusto po natin, no? Ngayon, kung talagang pigang-piga na, wala ka talagang makitang stock, 10% pataas, ay siguro mga 8% pwede na natin pagtiyagaan, no? Pero wag naman niya mababa yung ROIC, no? Kasi po, important po na mataas ang return on invested capital kasi pag mas mataas ang return on invested capital, ibig pong sabihin, mas mataas po ang chance na mag-grow yung company organically without debt, walang utang. Okay? Pag mababa po ang return on invested capital, mahirap pong mag-grow po yan. Ibig pong sabihin, nagmumumog po yan ng kapital. Malakas kumain ng kapital. No? So gusto po natin ay mataas po ang value po nito. Of course, kahit mababa po ang return on invested capital, pwede pa rin mag-grow po yan ng maganda. Kaya lang, uutang po yan. So yun po. No? So mas gusto natin, no? Mataas po talaga ang return on invested capital, no? Sana malinaw po yun, no? Next naman po, financial health, na-cover ko na po kanina po, no? So in this case, nakita naman po natin debt to equity 0.22. So well below ng threshold po natin na 0.5. No? In interest coverage, no? Sabi ko po sa inyo, 10 and above. Ito, much greater than 10. 18 ang interest coverage. Ibig sabihin, kayang-kayang bayaran ang interest sa kanilang mga utang, no? So sana naintindihan po natin po, no? Next naman po, valuation na po tayo. Ako po, hindi ko na po ginagawang mahirap pa ang valuation. Hindi na po ako nagka-calculator po, guys, no? Ang tinitingnan, kasi nililimit ko na lang po ang universe ko sa mga stocks po na mababa ang utang at nag-grow. And then, coming from that perspective, ang tinitingnan ko na lang po na PE ratio ay yung PE ratio na 12 and below. At yun lang po, ganun lang kasimple ang valuation na ginagawa ko. For a growing company, no, na nakikita mo, every year, nag-i-improve yung revenue nila at gross income by 10%. A PE ratio of 12 is good, no? And kung makukuha mo na single digit yan, below 10, mas maganda. Ayan, no? So, ganun lang naman kasimple ang tinitingnan ko po pagdating po sa valuation. And take note lang po, no? Yung PE na 12 na sinabi ko po sa inyo kanina, nag-work lang po yan kung mababa ang utang, no? And of course, i-check po ninyo kung consistent po ang earning for the past 5 years. Baka naman kasi, no? Ang ganda-ganda kasi ng PE ratio kasi nagkataon, may something nakakaiba this year na bigla lang tumaas ang earnings nila. Halimbawa, nagbenta pala sila ng assets. So, titingnan po din po ninyo yung historical po, no? And in this case, yung historical naman po na earnings ni
EPC is very consistent naman. Makikita naman po natin dito, no? Yung mataas naman po, no? At hindi siya chamba. Minsan kasi may chamba na taon, no? So, titingnan nyo rin po yun, no? And lastly, titingnan po natin yung dividend history, no? And nafe-feel mo na consistent na siya magbibigay ng dividends, no? At kaya niyang increase in the coming year. So, yun po ang titingnan po natin. Ako po, ang personal threshold ko po sa dividend is 3%. Basta 3% na dividend yield, no? At nakikita kong pataas yan at nakikita natin aggressive na mag-grow. Papatusin ko na yan eh. So, bakit mo pa kailangan idagdag, Kuya John, yung dividend history? Bakit kailangan nagbibigay ng dividend? At bakit kailangan pataas ng pataas ang dividends mo, no? Kasi, buwisit po ang value trap, no? Ako po, na-experience ko na po, talagang mabavalue trap po kayo pag ang isang stock po ay hindi nagbibigay ng dividends. Ang hirap po. Pangontra po ang dividends sa mga value trap. Ngayon, Kuya John, ano yung value trap? Ang haba na po ng video natin. Next topic na po yan. Or tingnan nyo po sa mga past video ko kung ano yung value trap. Pero ito po ang pangontra sa value trap, ang dividends po noon. I hope nakatulong po ang video na to sa ating pong kaibigan sa Facebook na nagtanong po. No? Yun lang naman po. Basahin po natin mga disclaimer. Hindi po ako professional analyst. Ito pong mga sinishare ko po sa inyo ay based lang po sa personal experience ko at personal learning ko. Hindi po ito galing sa school. Wala po ako professional training, sa disclaimer lang po, no? Do your own research pa rin po and due diligence. Like, subscribe, share, hit on the notification bell. Kwentuhan po tayo sa baba. God bless. To God be the glory. Happy investing po. Bye-bye.